Good morning night sa inyong lahat mga kapatid. JDB uli ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin itong buena mano na impeachment kay Vice President Sara Duterte. So kanina, nagpunta kami ron sa House of Representatives kasi nga inaabangan namin na may magpa-file. And apparently, ito pong buena mano, sabi sa amin, nakaplano talaga. Hindi po natuloy yung filing kanina apparently. Maging yung mga taga-media kami tinatanong, mga vloggers kasi nauuna raw kami sa balita. Kako, nakita lang din naman namin yan sa social media na merong fourth impeachment complaint against kay Sara. So dito, patanong pa lamang pero kino-confirm ko na ho sa inyo base sa na-receive namin doon na meron talagang nagpaplano na magsampa ng ika-apat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Grabe 'no? Ano 'to, paramihan ng complaint. Siya na ba yung magiging sabihin natin world record niya 'yan, 'di ba? Pang-Guinness Book of World Record na may Vice President na may pinakamaraming siya pa lang yata yung Vice President ano, na may pinakamarami na na impeachment complaint, 'di ba? So, ang mangyayari ho nito, 'di ba kasalukuyan meron ng tatlo, ito yung magiging pang-apat. Now, sa pagbubukas nitong sesyon uli nitong Kongreso, then palagay ko naman ho, yang apat na yan ay ano yan pagsasabay-sabay na yan na kasi dadalhin yan ire-refer yan ng Secretary General ng House sa opisina ni Speaker Martin and then ire-refer yan sa House Committee, 'di ba, do'n sa justice para tignan nila kung yan ay sufficient in form and sufficient in substance. So kapagka may kuwenta at dahil po yan ay apat, again ulitin ko lang sa inyo, meron na silang precedents para hindi ho kayo magulat kung sakaling alin man dito ang mangyari. Meron na ho kasing precedents sila na nangyari diyan. Panahon ni Gloria Arroyo, 'di ba? So etong si dating Imelda Marcos lawyer si Oliver Lozano ang lagi ho nagsasampa ng mga hilaw na impeachment complaint laban kay Gloria Arroyo. Tapos susundan ito ng iba't ibang mga grupo ng complaint. Mayroong mga amended complaints, 'di ba? May mga yung mga secondary, mga gano'n. Kaya lang ho, ang ginawa nilang rules dati ay kung alin ang nauna, yun ang kanilang tinatalakay. Okay? May precedents na tayong gano'n. So ibig sabihin, kapagka basura yung unang isinampa, which is sila Trillanes yung unang nagsampa na sinasabi nga na mukhang malabong lumusot, 'di ba? So tingin ko, 'pag yun ang ginamit nila na precedents, basura yung tatlong impeachment complaints. Kaya dapat 'pag nagfa-file diyan, ang dapat diyan ay talagang pinag-isipang maigi, pinulido talaga. Now, kung ang gagawin naman nila ay kasi depende sa kanila 'yan, depende 'yan sa kanila. Ay pinairal nila na etong impeachment complaints na 'to, yung mga magkakapareho ng grounds na ginagamit ay pag-iisahin na lamang ito into one, 'di ba? So ilan yung mga grounds ng impeachment na mga naisampa na. So parang tatlo na yata yun ginagamit nila or dalawa, 'di ba? At ang pinakamatindi nga raw po dito, itong huling impeachment complaint, yung pangatlo na i-file na ito ay naka-back up din dun ang akbayan, 'di ba? Kila Trillanes, tapos kila yung una, then Leila de Lima, tapos itong sa sa mga yung pangatlo, yung civil society, yung parang ganong klaseng grupo. Yung may pare, 'di ba? Yung nag-file ng impeachment. Excuse me. So, sa akin palagay ko ho, para hindi naman ho masayang talaga no, yung proseso sapagkat ang impeachment po, ito po ay isang check and balance process. This is a political process ng ating demokrasya sa saligang batas. Pero kailangan po na maituloy na 'yan. Hindi na po dapat itong hadlangan sapagkat 'di ba may nag-file na, duty bound ang Kongreso na harapin ito kahit ang pangulo ay nagsalita na. Oh. So ngayon kung merong mga magsasampa pa ng impeachment, puwede pa ho 'yan hangga't sa hindi pa nila tinatalakay at yung natapos na ho yung proseso
sa House. Kasi kapagka dumating na 'yan diyan sa committee at nakita nila sufficient in form, sufficient in substance, 'di ba? Kasi pag-iisahin lang talaga dapat 'yan, eh. Ang gagawin po ng House Speaker natin diyan ay i-impeach. Alam niyo po ba, dynamic force, alam mo ba kung sino ang nag-i-impeach sa akusado? Oh, paki-comment, sino nag-i-impeach, 'di ba? So, 'yun po yung gagawin. No, sabihin ko na sa inyo, ang nag-i-impeach in all impeachment cases, ang House Speaker. Ano ba ibig sabihin ng impeachment? Ibig sabihin po ng impeachment mula sa salitang impeach, akusa. Aakusahan niya ni SMR. Baka maulol na naman yung mga rabid DDS na sabihin, nakikisawsaw. Hindi ho, talagang symbolically, magdi-deliver yan ng kanyang speech at sasabihin niyang, inaakusahan ko si Vice President Sara Duterte base sa articles of impeachment, blah, 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 yung mga sinampa sa amin. And then, dadalhin niya na yan dyan sa Senado. Ang Senado ngayon ang magpoproseso ng akusasyon laban kay Sara at ng kanyang depensa para sa kanyang sarili. Kung dapat ba siyang manatili pa sa puwesto o dapat na ba siyang masipa, 'di ba? Ngayon kung nagtatanong ang iba sa inyo na pagkatapos ba nun may kulong, ang sagot ko po definitely wala. Wala hong kulong ang impeachment, okey, wala ho. Ang, may kulong po diyan, yung nga tinatanong ko sa mga iglesia ni Cristo, kayo po ba ay pabor sa prosesong legal na masampahan si Sara ng mga kasong pandarambong sa kabangyaman ng bansa? Yun ang talagang may kulong at walang piyansa, 'di ba? Gano'n. Pero itong, pang-apat na 'to, sabi is, within this week itong, complaint na 'to na maipa-file. So, aabangan po natin ito, okey? Grabe, pang-record holder si Sara. Ay naku. So, abangan natin ito because this is very challenging, eh, kung ano yung gagawin ni Speaker Martin Romualdez. Hindi katulad kasi nung kay Gloria Arroyo na nung panahon niya, yung House Speaker niya yun at yun lang din naman, 'di ba? Tapos, anong nangyayari, yung prosesong ginagawa nila kung ano yung nauna, yun ang ine-entertain nila. The rest, basura agad, binabasura na lang. Oh, kaya maraming nangyayari noon na laging kailangan merong karerahan sa pagpa-file ng impeachment. So, maagang-maaga pa, file na, kaya lang kapagka hilaw yung ipa-file, 'di ba? As long as makumpleto mo lang yung mga attachments, lahat-lahat, then pwede na. Gano'n yung ginagawa nila noon. Oh, kaya lang nababasura. Pagdating dun sa nababasura yun, yung laban kay Gloria noon. Pagdating dun sa is it sufficient in form and substance? Sufficient in form, yung substance, wala. Madalas dun nadidisgrasya, okey? Pero sana ngayon bigyan ng merito lahat, 'di ba? Yung mga dapat na ibasura ng parte, huwag nang isama. Kung hindi, pag-isahin lahat ng mga talagang, may basehan, lahat ng mga pasok sa baga, 'di ba? Para tumayo sa korte, dapat i-compile nila as one case, gano'n. And then saka i-impeach, dalhin sa Senate, then ang Senado, then magde-decide 'yan, 'di ba? At sana naman pairali nila 'no, tawag dito, ang hustisya base sa mga ebidensya na ipipresenta sa kanila ng prosecution at wala hong iba kung hindi itong House of Representatives ang magiging mga prosecutors, 'di ba? Kaya napakahalaga po na ma-re-elect muli itong mga House, members na naging bahagi ng, mga pagdinig diyan sa mga kaso na gagamitin laban kay VP Sara. Lalo na ho, yung mga abogado katulad ni Congresswoman Beatrix Luistro, dapat talagang sabi ko nga, it is a must for the Batanggenyos, 'di ba? Sa distrito niya na i-re-elect siya para maging, maging prosecutor sa impeachment na 'yan. Alright, so iwan muna natin, abangan natin 'tong, ika-4. So binigyan ko na kayo ng idea lamang para malaman rin natin ano-ano ba yung mga mangyayari, 'di ba, para hindi tayo nagkakagulatan.